Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, bus driver na naglalaro umano ng mobile game habang nasa carousel lane, nakuhanan ng video. Pinay na nagtangkang lasunin ng asawa sa Arizona, hinatulan ng 2 taong pagkakakulong. Kaso ng pertasis sa bansa, pumalo na sa mahigit 1,000 ayon sa Department of Health. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, posibleng maharap sa reklamong paglabag sa Anti-Distracted Driving Act ang bus driver na nakuhanan ng video na naglalaro umano ng mobile game habang bumabiyahe sa EDSA Carousel Lane. Ayon kay Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB Chair Teofilo Guades III, maaari ring makansela ang prangkisa ng bus company kung saan nagtatrabaho ang driver sa video dahil naman sa pag-employ nito ng pabayang trabahador. Sa panayam ng GMA News sa naturang driver, giit niya na hindi siya umano naglalaro at sinilip lamang niya ang kanyang cellphone ng mga oras na iyon. Paliwanag pa niya dahil sa haba ng pila sa carousel lane, ay naisipan niyang buksan ang cellphone upang matanggal ang antok at inip sa biyahe. Gayunpaman, maglalabas pa rin ng show cause order ang LTFRB upang formal na magpaliwanag ang driver at bus company sa nangyari. 2 taong pagkakakulong ang ipinataw ng Arizona Superior Court sa isang 40 anyos na Filipina dahil sa kasong attempted murder laban sa kanyang asawang Amerikano. Ang inarestong Pinay na kinilalang si Melody Johnson ang nasa likod ng tangkang paglason gamit ang sabong panlaban na pasimple niyang inilagay sa coffee maker ng kanyang asawang miyembro ng United States Air Force. Batay sa record ng kaso, matagal nang pinaghihinalaan ng biktima ang kanyang asawa kaya naglagay siya ng surveillance system sa kanilang bahay sa Tucson, Arizona. Hindi na nagawang itanggi pa ni Melody ang mga ebidensya nang ipresenta ito sa korte. Kalaunay sumang-ayon na lamang siya sa isang plea deal sa korte kapalit ng mas mababang sentensya. Suspetsa ng biktima, posibleng motibo ng Pilipina na tiyaking makuha ang benepisyong matatanggap nito mula sa US Air Force. Pumalo na sa mahigit 1,000 ang bilang ng kaso ng pertussis na naitala sa bansa ngayong taon, ayon sa Department of Health o DOH. Batay sa datos ng departamento, nakapagtala na sila ng 1,112 pertussis cases mula January 1 hanggang March 30. Mula sa bilang na ito, 54 na ang namatay, pawang mga bata na nasa 5 taong gulang pababa ang edad. Pag-aamin ni Health Secretary Teodoro Herbosa, papaubos na ang stock ng pentavalent vaccines, ngunit magpapatuloy pa rin ang vaccination rollout ng gobyerno laban sa pagkalat ng naturang sakit. Saad ni Herbosa, inaasahan ang pagdating sa bansa ng 3 milyong karagdagang supply ng bakuna sa susunod na buwan. Kaugnay nito, inaabisuhan ng DOH ang publiko na ugaliing magsuot ng mask sa mga pampublikong lugar habang hinihintay ang bagong batch ng pentavalent vaccines. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag-uulat. At inyo pong natungayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.